Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Pag-usapan po natin itong reclassification of teaching positions from teacher 1 to teacher 2 to teacher 3 or hanggang teacher 7. Gamitin po natin itong nilabas na reclassification form for teaching positions or RFTP. Galing ito sa DBM DepEd Joint Circular number 1 series of 2025. So ito po yung form na gagamitin ninyo kung kayo ay magpapa-reclass, hindi na po yung ERF, kundi ito na siya. Pero dadaan po ito sa comparative assessment. At pag ito ay naging okay, ang magiging remarks dyan ay qualified. Ito po yung mga QS para sa teacher 2 at saka teacher 3. Yung sa education, experience, yung sa trainings, at saka yung LET na dapat kayo ay licensed teacher. Ito yung sa teacher 4 na QS. Ito naman yung sa teacher 5, Napapansin ninyo, 24 hours na ang kailangan na training. Ito teacher 6, 4 years pa rin yung teaching experience at saka 24 hours ang training na kailangan. Sa teacher 7, ginawang 32 hours ang kailangan na training para sa QS. At syempre, para ma-verify ang iyong QS ay kailangan mo mag-attach ng mga documents for education, ang inyong transcript of record. Yung training ay yung mga certificate of participation or attendance. Yung sa experience ay ang iyong service record. At saka yung eligibility ay ang iyong license, certified true copy na license ng iyong ID. Then sa performance requirements naman, ito yung second part ng RFTP. Kailangan dito yung copy of duly approved IPCRF for the school year immediately preceding the application. At saka the applicant must meet the following performance requirements depending on the position applied for. Ayan, may teacher 2 at least 6 proficient COIS at VS, 4 proficient in COI at VS din. So, hindi masyadong mataas yung sa teacher 2. Sa teacher 3 naman ay dapat 12 proficient COIS at VS at saka 8 proficient in COIS at VS. Then teacher 4, ito marami dito yung interesado, 12 proficient COIS at VS at saka 16 proficient COIS at VS. So okay lang na puro VS. Pero I think dito sa teacher 4 kailangan na ng 3 IPCRF. Yung sa teacher 3 siguro 2 lang, okay na yan. At saka yung teacher 2 isa lang, okay na din yan. Then sa teacher 5 ay at least 6 proficient COIS outstanding, tapos 4 proficient in COI also at outstanding. So, teacher 6, pataas ng pataas ay dapat maraming outstanding. So, teacher 6 ay 12 proficient COI ay outstanding, tapos 4 proficient COIs in COIs ay VS, tapos 4 yung proficient in COIs at outstanding. Sa teacher 7 ay 18 yung 18 na COIS yung outstanding, tapos 6 na in-COIS VS, 6 din yung in-COIS na outstanding. Nako, dapat pala yung IPCRF ninyo ay per indicators ay dapat outstanding na yung i-target natin, wag na yung VS, dapat outstanding para kahit anong position ay qualified tayo. Nasa RFTP pa rin tayo.
Sa form na ito ay talagang inilalagay ang summary of achievement of PPST indicators kung outstanding or VS ang iyong IPCRF sa bawat indicator. Kaya talagang maa-account kung ilan yung outstanding at saka VS na nakuha mo sa iyong tatlong IPCRF. So kompleto po yan sa bawat domain 5 domain po yan, may mga COI at saka NCOI po dyan. So ayan, so dapat ay talagang accounted yung ating mga IPCRF. Baka yung iba dyan ay nawawala yung mga kopya dapat ay ipunin po natin ang mga iyan. So ayan, hanggang domain 7 po na summary ng inyong IPCRF ay nasa form na ito na RFTP. Ito na, yung exciting na part, yung comparative assessment result. Saan ba ito kukunin? Siyempre, doon sa mga sinuwitin yung papers. Una ay sa education, training, experience, at yung performance. Yung performance po ay yung last na IPCRF ninyo. Ano ba ang iyong nakuhang rating? Halimbawa, kung nakakuha ka doon ng 5, so multiply yan lang ng 5 times 30 divide 5. So you will get a 30 points for the performance. Tapos meron kang para sa COI, yung Classroom Observable Indicators. Yung lesson plan mo dito mga ka-Jesnabs ay dapat nakabase sa mga indicators na kinakailangan. Depende kung anong teaching position ang ina-applyan mo. Meron po niyan sa DepEd order for promotion sa higher teaching positions. Tapos na tayo dyan sa COI. Then yung sa NCOI, yung non-classroom observable indicators, kailangan mo dito ng mga MOVs, Kasama sa isasubmit mong documents ay yung mga MOVs ng mga non-classroom observable indicators. Depende kung anong teaching position ang ina-applyan mo. Meron po yan doon sa DepEd order number 20 series of 2024 kung hindi ako nagkakamali yung list of the indicators. Tapos yun po ang gagawan mo ng annotation doon mismo sa pagganap ng comparative assessment then of course itutotal na siya. Ang total qualified score ay dapat umabot ng 50 points. So yun po yung qualifying score. So yan po. Ngayon sa part 4 may DepEd Schools Division Office Action. Yan, bali ilalagay na yung recommending approval ni SDS. Pag dumating kayo dyan, mukhang okay na yan. Tapos syempre sa last part, yung part 5 ay DepEd Regional Office Action, kung saan bibigyan ka na ng reclassification of position. Merong from what salary to another salary grade. Tapos date, processed at saka remarks. Wow! Yan, i-approve na ni Regional Director. Ang alam ko dadaan pa ito sa DBM. After kay Regional Director ay pwede na itong isumiti sa DBM. Tapos ibabalik ulit sa Regional Office, tapos ibabalik ni Regional Office sa Division Office at sasabihan si teacher na siya na nga ay na reclass. Wow, congrats kung pag dumating kayo sa point na yon. Mga ka-Jesnabs, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye.